Hello po, good morning. Lisbeth po, ang inyong medtech. Magbibigay lang po ako ng konting kaalaman tungkol sa dengue, hemorrhagic fever. So, DHF po. Siya yung dating hemorrhagic fever. May nabigyan siya ng pangalan. So, galing yun sa kagat ng lamok. Yung female Anopheles mosquito. So, ang dengue, tumatagal yan ng hanggang 7-14 days. Ganyan. Lumalabas ang signs and symptoms sa ika-3rd, 5th day. Sa pag nagpa-blood test kayo, usually basic niyan yung sa baseline, CBC. Unang bumababa ang WBC, tapos kasunod na yung platelet. Pag naman tumaas na si WBC, sumusunod na rin si platelet. Once na tumaas ang platelet, sa pataas na yun. Unless magkaroon ng ibang sakit pa or complication yung bata o ang isang pasyente. Kaya tumatagal sa hospital or tumatagal ang paggaling dahil sa komplikasyon. So, ang tinitira ng dengue, yung kidney. So, kaya dapat nahahydrate. Dahil minsan, pag may dengue ka, lumalapot yung dugo mo. Tapos, tumataas ang hematocrit. Kaya minsan nagkakaroon ng shock. So, kailangan hydrated. Pag nakaramdam ng pag-ihi, iihi agad. Huwag pipigilan kasi nga tinatamaan yan ang kidney. So, pag magpapa-dengue test kayo, andyan yung dengue NS1 tsaka yung combo na IgG, IgM. So, ito yung pinaka dyan. Sa dengue NS1, early detection yan. Kahit hindi pa bumababa ang platelet, pero kita nyo sa CBC na mababa ang WBC, pwede kayong magpa-dengue NS1. Pag nag-positive yon, for sure may dengue. Pababa yung mga at least mapipigilan nyo yon. Makakapag-hydrate agad, ganyan. Wala namang gamot si dengue. Kaya lang minsan nagpapa-antibiotics kasi nga nagkakaroon na ng UTI, yung urinary tract infection, yung sakit sa pag-ihi. Yung combo, yung IgG, IgM, meron kasing tinatawag na dengue duo. Ang duo po, NS1 at yung combo. Hindi po yung IgG, IgM. Yun po ay yung tatlo ang i-check. So, maraming nagkakamali dyan. Ang dengue duo ay NS1 tsaka yung IgG, IgM. So, pag positive si NS1 nyo, may dengue yon. Na-detect na agad. Positive si NS1, IgG, IgM, hindi. NS1, IgGM, negative si IgG. Meron siya ngayon na dengue. So, current yon. Pag naman lahat meron, nagkaroon na ng previous infection yung pasyente, tapos ibang strain ng dengue ang meron siya. Kasi pag may IgG ka, pag positive ka sa IgG, meron ka ng panlaban sa dengue. Kaso nga lang, kaya ka nag-positive ulit, ibang strains. 4 na strains na yata ang dengue. Kaya pwede kang ma-infect. Pero pag meron ka na nung 4 na yon, malabo ka nang magka-dengue kasi may mga panlaban ka na doon, may IgG ka na. So, pag halimbawang negative NS1, positive si IgM, positive si IgG, pagaling na yon. Road to recovery na yon. Pag IgG, wag mabahala kasi wala kang dengue noon. Nagkaroon ka na previous infection. So, ang titingnan nyo ngayon doon, yung CBC nyo, kung halimbawang hindi naman mababa ang platelet at positive ang IgG, baka may ibang sakit, hindi siya dengue. Kasi meron na nga siyang panlaban may IgG na siya. May panlaban na doon. So, yun ang minsan mali, nai-interpret siya ng mali. Kaya ako naman binibigyan ng quick guide
baka kasi katulad ng sa practice, sa antigen, sa COVID antigen na pwedeng makabili sa mga drugstore. Yon, at least malaman nyo kung ano yung ibig sabihin pag nag-positive na yung mga ganitong sa kit ng dengue duo. O, yun ha. Ang dengue duo, NS1, at yung combo ng IgG-IgM. Dengue, yung combo IgG-IgM, iba yon. Hindi yon duo. So, pag duo ang sinabi, NS1, IgG, IgM, IgM, IgG, ganon. So, may indicator naman yun kung makakabili ko yung halimbawa, meron naman yung guide, may manual kung paano i-interpret. So, magpa-ano na rin kayo, mas maganda din yung kumukonsulta rin kayo sa doctor. Ayun. So, sa typhoid, ganon din. Pag nagka-typhoid na, hindi na ulit nagkaka-typhoid. So, kung halimbawa positive sa IgG, nagkaroon na siya, baka yung nararamdaman niya ngayon, ibang sakit na, hindi yung typhoid. Huwag niyong pagkakamalian yung positive sa IgG, may typhoid or may dengue. Hindi. Wala. Kung IgG lang yung magpa-positive. Ano po. So, yun lang. Sa sunod, ibang ano naman tayo sa tungkol sa mga tinetest sa laboratories. Tsaka yung mga ginagawa. Hindi ko pa maano yung pagpigil sa mga bata na kinukuhanan kasi dapat siguro meron tayong yung practical na may bata talaga. Madalas kasi nagwawala yung mga yun, kaya mas madali pong mas maganda na mabigyan ko kayo ng guide kung paano hahawakan ang inyong mga anak pag kinukunan ng dugo. So, yun lang po. Ito po ang inyong Bunging Medtech. Ayun, sorry sa background kasi maingay talaga dito. Nasa tabing kalye kasi kami. Salamat!